magsimula. 이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 이사야 27장 1절로 13절에서 보겠습니다. Basahin po natin salita ng Diyos, aklat ng Isaias, chapter 27, 1-13. 우리 한 절씩 교독하겠습니다. Salitan po nating basahin. 그날에 여호와께서 그의 견고하고 크고 강한 칼로 날랜 뱀 리오야단을 곧 꼬불꼬불한 뱀 리오야단을 벌하시며 바다에 있는 용을 죽이시리라. Sa araw na iyon, sasabihin niya sa kanyang mainam na ubasan, 나 여호와는 포도원 지기가 되며 때때로 물을 주며 밤낮으로 간수하여 아무든지 이를 해치지 못하게 하리로다. Hindi na ako galit sa aking ubasan, ngunit sa sandaling may makita akong mga tinik, ang mga ito'y titipunin ko at saka susunugin. 그리하지 아니하면 내 힘을 의지하고 나와 화친하며 나와 화친할 것이니라. Darating ang araw na mag-uugat ang lahi ni Jacob, mamumulaklak ang Israel, magbubunga ng marami at mapupuno ang buong daigdig. 주께서 그 백성을 치셨던들 그 백성을 친 자들을 치심과 같았겠으며 백성이 죽임을 당하였던들 백성을 죽인 자가 죽임을 당함과 같았겠느냐. Hinayaan ni Yahweh na mabihag ang kanyang bayan bilang parusa. Tinangay sila ng malakas na hangin buhat sa silangan. 야곱의 불의가 속함을 얻으며 그의 죄 없이 함을 받을 결과는 이로 말미암나니 곧 그가 제단의 모든 돌을 부서진 횃돌 같게 하시며 아세라와 태양상이 다시 서지 못하게 함에 있는 것이라. Wasak na ang lunsod na siyang tanggulan para itong disyerto na walang nakatira at ginawang pastulan na lamang ng mga baka. 가지가 마르면 꺾이나니 여인들이 와서 그것을 불사를 것이라. 백성이 지각이 없으므로 그들을 지으신 이가 불쌍히 여기지 아니하시며 그들을 조성하시니가 은혜를 베풀지 아니하시리라. Sa araw na iyon ay titipunin ni Yahweh ang mga Israelita gaya ng inaning trigo mula sa ilog Euphrates hanggang sa hangganan ng Ehipto. 우리 함께 읽으십시다. Sabay-sabay po tayo. 그날에 큰 나팔을 불리니 아수르 땅에서 멸망하는 자들과 애굽 땅으로 쫓겨난 자들이 돌아와서 예루살렘 성산에서 여호와께 예배하리라. 아멘. Amen. 특별히 이 이사야서에 나오는 계시록이라고 볼 수 있습니다. At lalo na mula dito sa aklat ng Isaias ay makikita rin natin ang mga kapahayagan. 특별히 이사야서 24장에서 27장까지는 이사야서의 묵시록으로 이 심판, 최후 심판과 이제 완전한 구원을 종합적으로 말씀하고 계십니다. Kita natin sa mga kapitulo 24 hanggang 27 na aklat ng Isaias yung mga propesiya tungkol sa mga kapahayagan na ito ay naglalaman ng mga huling paghuhukom ng Diyos at ng kaligtasan. 특별히 오늘 27장은 이사야서 묵시록 마지막 장인데 흑암 세력과 세상 권력을 상징하는 리워야단과 용을 하나님께서 아주 강한 칼로 베어버리신다고 말씀하셨어요. Dito nga sa chapter 27, huling chapter ito ng tinatawag na Apocalypse of Isaiah o yung kanyang mga pagpapahayag, sinabi doon na gamit ang napakatalas na tabak ay winasak nito isang dragon o leviathan na tinatawag. 그러면서 이제 특별히 포도원에 관한 말씀을 여기서 다시 말씀하시죠. At muli ay binanggit dito yung salitang ubasan. 여러분 얼른 이제 이사야서를 구약이니까 2700년 전에 써진 구약이에요. 얼른 쉽게 이해가 안 될 수도 있어요. At dahil ang aklat ng Isaias ay bahagi ng lumang tipan at ito'y naisulat may 2,700 taon na karalipas, hindi ganun kadaling unawain ito. 이해 안 되는 걸 억지로 풀려고 하지 말고 한 5번, 10번 이렇게 읽어보면요. 뭔가 조금 오는 게 있어요. Kung hindi natin ito maunawaan, ay huwag nating pilitin na ating sarili sa mga detalye na unawaan nito, ngunit maaring basahin natin ng 5 hanggang 10 beses at unti may mauunawaan tayo. 그러면서 이제 이렇게 주일 메시지를 통해서 이 설교를 들으면요. 아, 그렇구나. 이게 깨달아지는 거예요. At habang nakikinig tayo ng sermon o ng mensahe, ay makukuha natin yung sinasabi nito. 그때 하나님이 내게 주시는 말씀이 붙들어져요. Doon mo mapangahawakan yung
personal na mensaheng ibinibigay ng Diyos sa iyo. 특히 이제 포도원에 관한 이야기는 이사야 5장에 먼저 나와 있죠. Unang makikita natin sa chapter 5 ng Isaias, yung salitang ubasan. 네, 이사야 5장에 나온 이 포도원은요. 하나님이 극상품 포도나무를 심었고 맡겼는데 맺은 열매는 완전 이상한 열매가 맺었다고 이제 이 질책하시면서 이 말씀하시는 내용이 기록되어 있습니다. Nakita natin doon na nakasulat na doon yung ubasan na ito'y dinalaga ng Panginoon, ngunit kakaiba yung ibinunga nito. 근데 오늘 본문의 이 포도원은요, 이제 하나님이 친히 포도원지기가 되셔서 사랑으로 이제 이 가꾸심으로 관심 있게 하시면서 이 백성을 이 풍성한 열매 맺는 포도원으로 축복하시는 것을 볼 수 있어요. Dito naman sa chapter 27, yung binanggit na ubasan dito ay andun yung pag-aalaga, yung pagmamahal ng Panginoon, at ito'y nagbunga ng napakasagana. 그래서 이것도 계시록과 마찬가지로 이제 마지막 날 되어질 일들 그리고 새하늘 새 땅 이제 엄청난 복된 포도원의 모습을 우리가 천국 본향으로 이렇게 보면서 그림 언어로 하나님이 우리에게 보이시는 겁니다. At katulad nga ng aklat ng pahayag, makikita rin natin na ang mensahe nito ay pumapatungkol sa mga huling araw at yung larawan ng bagong langit at bagong lupa. Ito yung ubasan na napakasagana sa mga bunga. 그래서 여러분 이제 하나님의 형상으로 지어진 사람이기 때문에 하나님의 관점으로 모든 걸 보고 알파요 오메가의 관점으로 이 삶을 이렇게 바라볼 수 있게 되기를 바랍니다. Dahil ang tao nga, tayo ay mga anak ng Diyos. Dapat na ang ating pananaw, makita natin nila sa pananaw ng Diyos na siyang Alpha at siyang Omega. 근데 2022년의 눈으로 필리핀 저 세부 만다웨 눈으로만 보면요 보이지 않아요. Ngunit kung ang paningin mo lang sa taong 2022 ay nasa Mandaue, Cebu lang, ay hindi mo makikita, mas malawakan. 전 아담 때부터 시작해서 마지막 시대 지구 종말까지 또 영원 전부터 영원 후까지 볼 수 있는 이 관점들을요 하나님의 자녀로서 볼 수 있는 이런 축복이 있게 되기를 바랍니다. Bilang mga anak ng Diyos, ay taglayin natin yung pagpapala na makita natin mula kay Adan hanggang sa muling pagdating ng Panginoon, mula sa magpawalang hanggan hanggang sa magpawalang hanggan. 그럼 본문을 통해서 우리가 첫 번째로 하나님 우리에게 주시는 것은요. 마지막 날에는 모든 악의 세력을 완전하게 정리하십니다. At unang punto ng ating mensahe sa mga huling araw, ang puwersa ng kasamaan, ito'y ganap na wawasakin. 그럼 마지막 날 되기 전까지 우리를 이렇게 구원하시고 세워나가시는 이 일에 필요한 세력이라고 또 볼 수 있어요. At pakikita rin natin, ito'y may pangangailangan na ibigay yung mensahe sa atin ngayon. 여러분 숫돌이 칼을 가는데 필요하잖아요. Makikita natin na kinakailangan yung tabak upang tayo nga ay putol o makawasak ng isang bagay. 그래서 이사야 선지자는 지구 종말 때는 이제 택하신 교회가 완전히 회복될 것을 말씀하세요. Si Propeta Isaiah sinasabi na yung pinili na iglesia o simbahan ng Diyos, ito'y ganap na papanumbalikin ng Diyos. 그러면서 오늘 본문 1절에 보니까 그날에 여호와께서 그 견고하고 크고 강한 칼로 날랜 뱀 리오야단 꼬불꼬불한 뱀 리오야단 바다에 있는 용 죽이리라고 말씀하셨어요. At sinasabi naman doon sa unang talata na ating binasa sa araw na iyon, gagamitin ni Yahweh ang kanyang malupit at matalim na espada, paparusahan niya ang lebyatan, ang tumatakas na dragon. 그러면 mula sa 날랜 dagat. 뱀 리오야단이 뭐냐 꼬불꼬불한 건 뭐냐 뭐 복잡하게 생각하지 마세요. Huwag natin gawing komplikado, anong dragon ba yan o ahas ba yan? 성경 전체 의미로 이제 첫 번째 날랜 뱀은요 적그리스도를 의미한다면 꼬불꼬불한 뱀은요 적그리스도의 꼭두각시 될 거짓 선지자라고도 볼 수 있어요. Makikita natin na yung binabagit sa Biblia, ito nga yung ahas o yung dragon, makikita natin malakas, ito'y patungkol sa Antikristo 뭐 at 영은 mga bulaang propeta. 영은 두 세력에게 적그리스도에게 거짓 선자들에게
이 권세를 힘을 주는 사탄으로 볼 수 있지요. At doon naman ay ang dragon si Satan na siya yung nagbibigay ngayon ng kapangyarihan sa mga bulaang propeta na to at sa Antikristo. 물론 이제 당시에는 세부적으로 아수르나 바벨론, 애굽을 의미할 수도 있어요. Sa panahon na iyon, nakita natin na ito'y pumapakahulugan sa malakas na bansa katulad ng Assyria, Babylonia at Ehipto. 오늘 이 시대에는 뭐 이제 로만 가톨릭을 뭐 의미하기도 하고 뭐 이제 여러 가지 복잡한 이 해석을 하기도 해요. At makikita natin sa panahon natin, maaaring ito patungkol natin sa Romano Katoliko o yung mga bulaan ng mga relihiyon. 그러나 마귀와 악령들을 통해서 이룬 이 흑암, 혼돈, 공허의 이런 악의 세력을요, 하나님이 완전히 멸하실 것을 지금 말씀하세요. May sinasabi na ang ganap na dulot nito na kadiliman, kawalan at kaguluhan ay wawasakin sa mga huling araw ng Panginoon. 4절, 오늘 본문 4절에 보면 하나님은 포도원, 이제 포도원은 두 가지 개념으로 볼 수 있죠. 구약시대 교회인 이스라엘도 포도원이고, 신약시대 교회와 이제 완성된 교회도 포도원으로 이제 말씀을 하세요. Sa talatang 4, binanggit ang salitang ubasan at ito'y pumapatungkol sa dalawa. Una sa Lumang Tipan, ito ay patungkol sa Israel at sa Bagong Tipan naman, ito ay patungkol sa pangkalahatang ganap na iglesia. 구약시대 교회인이 이스라엘을 향해서요, 찔레와 가시 역할을 했던 아수르나 바벨론, 이 리오야단, 이 용, 이 포도원을 대적하여 싸운다 해도 결국은 하나님이 정리하실 것이라 그 말이에요. At sinasabi rin naman na ang mga tinik na naroroon sa ubasan katulad ng Assyria, Babylonia o yung Leviathan at ang dragon, sila nga ay lalabanan ng Panginoon at sila tutupukin sa apoy, wawasakin. 이제 본문 내용에 보면 그 날이라는 말이 많이 나와요. 그 날에 여호와께서 그 날에 포도원에서 하나님의 보호를 받으며 하나님을 찬양하는 자들이 되기 위해서는 이스라엘이나 열방이나 지금 이제 주목해야 될 내용들이 많이 나와요. Kita natin maraming beses binanggit doon sa araw na iyon ay andun nga ang ubasan ng Panginoon at sila iingatan ng Diyos na sila magkaroon ng ugnayan sa Panginoon sa mga darating na panahon. 이스라엘이든 교회 안에 있든 교회 밖에 있든 하나님과 화목한 관계가 되어야 한다는 사실을 지금 중시 여기고 말씀하세요. Pinaka-punto nga ng sinasabi dito ngayon na tayo man ay nasa loob o nasa labas tayo magkaroon ng relasyon o na ugnayan sa Panginoon. 그러면서 5절에 보면요. 좀 얼른 읽으면 잘 이해가 안 되는데 5절에 그리하지 아니하면 하나님의 교회를 대적하지 아니하면 이 방해하지 않고 교회를 대적하지 않고 조금만 이렇게 위하면 하나님의 힘을 의지하고 하나님과 화친하며 또 하나님과 화친할 것이라고 화친을 2번씩이나 말씀하세요. Sa talatang 5 nga ay binanggit, kung nais nilang sila ay aking ingatan, hindi sila turing na kaaway na simbahan ng Panginoon, dapat nilang gawin ay makipagkasundo sa Panginoon. Ito'y 2 beses na inulit. 악의 세력에 서서 교회를 대적하는 자리에 서는 게 좋겠습니까? 하나님 편에 서서 하나님과 화친할 수 있는 자리에 서는 게 좋겠습니까? Ano mas mainam, ang paggawa ba ng kasamaan at ituring na kalaban ka o kaaway ka ng Diyos o ikay makipagkasundo sa Panginoon at gawin mo ang naisin ng Diyos? 그러면서 두 번째로 그 날에 이것도 마지막 날을 말씀하세요. 그 날에 성도들은 포도원에서 찬양, 노래를 부르리라고 말씀하세요. At sa pangalawa, sinabi muli ang sa araw na iyon, ibig sabihin sa mga huling araw, ang mga mananampalataya ay aawit sa mga ubasan. 이사야 5장 1절에도 이제 이 노래에 관해서 얘기 나오는데 이사야 27장 오늘 본문 2절에 그 날에 너희는 아름다운 포도원을 두고 노래를 부를지어다 그랬어요. Sa Isaiah chapter 5 verse 1, sinabi na ako ay aawit para sa aking nag-iisang minamahal, aawit ako sa ubasan ng aking minamahal. At ganoon din naman sa 27 verse 2, sinabi doon sa araw na iyon ay sasabihin niya sa mga nasa ubasan, andun yung pag-awit niya para sa kanyang minamahal. 이사야 5장의 포도원과 이제 이사야 오늘 본문 27장의 포도원이 다른 것은요. 하나 있어요. 그 날, 마지막 날 이후
포도원은 복된 포도원이고 그 사이는 핍박받았던 포도원이에요. Makita natin na yung pagkakaiba nito, yung ubasan dun sa una, ito yung pinagpala, at pangalawa naman ay yung hukukuman na ubasan. 그래서 5장과 다른 점이 오늘 본문 3절에 잘 나와 있죠. Makita natin na sa verse 3 ay malino na binanggit dito ang patungkol sa ubasan na ito. 이사야 5장 같은 이스라엘이나 이제 현대 지금 이 교회를 향해서는요, 하나님이 복음을 줘서 잘 가꾸고 성장할 수 있도록 맡기셨어요. Nagkatiwala nga ng Panginoon upang alagaan at sila ay patuloy na gabayan. 근데 오늘 이제 이 그날에 이 마지막 때 이 오늘 본문 3절에 보면요, 나 여호와는 포도원 지기가 되며 때때로 물을 주며 밤낮으로 간수하며 아무든지 이를 해치지 못하게 하리로다 그러시잖아요. At malino sinabi sa talatang 3, ako ang si Yahweh ang nag-aalaga ng ubasang ito, na dinidilig bawat sandalit, binabantayan ko araw at gabi upang walang manira. 포도원을 해할 수 있는 모든 자들을 꺾어버리시고 악의 세력을 완전히 없이 하시고 하나님이 직접 주관하시는 새하늘과 새 땅의 이 천국 본향의 어마어마한 모습을 지금 우리에게 말씀하고 계시는 거예요. Patuloy iniingatan to ng Panginoon laban sa mga mapanira o kapangyarihan ng kasamaan. At pinakikita rin dito yung bagong langit at bagong lupa, yung maluwalhating pananahanan. 그래서 지구 종말 이후에 이 택한 자들의 포도원지기가 하나님이 직접 포도원지기가 되셔서 택한 자들을 환난으로부터 온전히 보호해 주실 것을 지금 약속하고 계시잖아요. Ito yung pinapangako ng Diyos na siya yung mag-iingat sa ubasan, ibig sabihin siya yung mag-iingat sa mga pinili sa mga huling araw at sila ay ganap na ililigtas mula sa mga kahirapan. 그렇다면 거기에 가는 과정 속에는요, 우리가 조금 어려움도 있고 핍박이 있어도 괜찮아요. Kung tayo nasa kalagitnaan ng proseso, kung may kahirapan o pag-uusig, ay ayos lang ito'y dumaan at maranasan natin. 그 과정에서 이기면 더더욱 큰 상을 면류관을 받을 수 있는 기회가 되잖아요. Ngunit kung ang mga itong paghihirap ay mapagtagumpayan natin, higit ang dulot nito sa atin. 네, 이 땅에서는 이제 그게 잘 안 되고 교회 다니면서도 나 중심, 돈 중심 되고 세상 중심으로 사는 자들이 많으면 이제 하나님이 그 포도원을 파괴하기도 하고 매를 때리기도 하시고 그러는 거예요. Bila walang nangyayari sa pananaw mo at andun man yung pagdalo mo sa church, makikita natin na andun yung pagtuon sa sarili, sa pera, o sa mga bagay sa mundo. Ito yung madaling sirain ng Panginoon na ubasan. 그게 바로 구약의 포도원이나 신약의 포도원, 구약교회나 신약교회나 이제 이 하나님께 매를 맞기도 하고 주변에 악한 리오야단이나 이 사단으로부터 이제 공격을 받기도 하고 그러지요. At tulad nga ng ubasan sa lumang tipan at sa bagong tipan, o ito yung simbahan, iglesia sa luma at bagong tipan, andun yung madali na ito ay masakit ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang espada. 그래서 이사야 24장 7절 9절에 보면요, 이사야 5장의 예언처럼 그 포도원이 파괴되고 이스라엘이 조금 남았어요. Nakita natin na andun nga ang ginawa ng Panginoon na wasak niya, kapalo niya, ngunit natira ang Israel. 그러면서 27장에 이제 본문에 보면요, 그 포도원이 다시 온전히 회복될 것을 말씀하십니다. Ngunit sa talatang 27 ay ganap na ibinalik itong ganap, ang ubasan na ito. 그러면서 6절에 보면요, 세계가 이 그들의 이스라엘의 자녀 복음 가진 자들로 가득 찰 것이라고 말씀하시며 세계 복음화를 언약해 주세요. Sa talatang 6 naman, pinangako na ang pag-ebanghelyo ng mundo ay sinasabing ang mundo ay mapupuno ng mga lahi ng Israel. 그래서 전도와 선교의 방향 잡고 여기에 쓰임 받으면요, 어마어마한 상급을 우리가 금면류관을 받을 수가 있는 거예요. Kung nasa direksyon tayo ng pag-ebanghelyo ng mundo, andun na igagawad ng gantimpala sa atin ng korona ng Panginoon. 그러면 이제 세 번째로 말세에 이루어질 세계복음화의 약속을 우리가 중요 포인트로 잡고 말씀으로 내게 주신 말씀으로 받으시기를 바랍니다. At pangatlo, napakahalaga ng pangako ng pag-ebanghelyo ng mundo sa mga huling araw. Ito ay napakahalagang panghawakan natin. 아까 말했지만 이사야 5장에서 쭉 이어지는 이스라엘을 상징하는 이 포도원을 말했지만
본문 27장의 포도원은요, 온 열방이 함께 들어올 수 있는 이제 완성된 포도원이에요. Nakita natin na ang ubasan sa chapter 5 ng Isaias, ito'y sumisimbolo sa Israel, kung sa chapter 27, ito'y ubasan kung saan maaring magtipon na sama-sama ang lahat ng mga bansa. 그러면 이를 향해 이제 가는 길 아니에요, 지금. 근데 모든 열방, 모든 사람들은 이 선택의 기로에 서 있어요. At makikita natin na sa mga bansa at mga pagtitipon nito, andun lagi yung kanilang pagpipilian. 본문 4절을 선택해서 하나님과 전쟁할 것이냐, 아니면 5절을 선택해서 하나님과 화친할 것이냐, 둘 중 하나예요. O alinman sa dalawa ang pipiliin nila, piliin ba nila ang talatang 4, makipaglaban sila sa Diyos, o talatang 5 na makipagkasundo sa Diyos. 여러분은 감사하게도 하나님과 화친 예수 그리스도를 구주로 모시고 이제 하나님의 자녀되어 하나님과 동력하는 이 자리에 지금 들어왔잖아요. Mainam na tayo nga ay nasa kalagayan ngayon ng pakikipag-isa, kasundo sa Diyos. 그런데 이제 새해를 맞으면서요. 그런데도 아직 또다시 나중심, 돈중심으로 빠져가지고 하나님과 대적하는 관계 속으로 들어가면 되겠습니까? Sa pagtatapos ng taon na to, dapat mong bumalik ka na naman, nakasentro sa sarili mo o sa pera at 그래서 오늘 pagkaaway ng Diyos. 본문 7절은요. 주님께서 자기 백성의 잘못을 다루실 때 징계하시는 내용도 나오고 이 하나님의 백성을 대적하는 자들을 하나님이 치시는 때를 함께 이렇게 비교하시는 내용이 나옵니다. Makita natin sa talatang 7, binanggit dito yung pagtutuwid o pagdidisiplina ng Diyos sa kanyang bayan bilang magulang sa kanyang mga anak. At ganoon din yung pagharap niya sa mga kaaway. 예를 들어 이스라엘을 괴롭게 했었던 이제 아수르나 이제 바벨론이나 이런 데는요, 하나님이 사정없이 내리쳐서 흔적도 없이 사라져 버렸어요. Katulad ng Assyria at ng Babylonia at turing na kaaway noon, makita natin na ang Panginoon ang patuloy na sumaway sa kanila. 근데 하나님이 육신적으로도 이 몇천 년 동안 쭉 이어져 오면서 이스라엘을 붙드시고 지금 이제 이 오래전에요. 이 이스라엘이 이 세계의 나라를 회복할 수 있도록 해 주시는 것 보세요. At makita natin kung paanong pinanumbalik ng Panginoon ang Israel na isang bansa. 잘못한 자녀를 다루는 이 부모의 노함은요, 그 잘못을 고쳐주시기 위함이에요. O duman ang pagkagalit ng magulang sa maling ginawa ng kanilang mga anak, ito'y upang itama sila. 근데 이 하나님의 자녀를 지옥으로 끌고 가고자 하는 이 거짓 교사나 이 대적자들에 대한 분노는요, 악에 대한 하나님의 결투예요. Andun makita natin yung pagkagalit ng Panginoon, pagsaway niya sa mga nagnanais na dumaya sa mga tao na ito at dalhin sila sa impyerno. 그래서 택한 백성들에게 임하는 징계와 견책은요, 악한 자들이 당하는 것처럼 완전한 멸망에 이르게 하지는 않아요. 사랑의 매질이라는 사실을 아시기를 바랍니다. Kung ito ay alamin natin, nasasabi nito ang disiplina at pagsaway na ibinibigay sa mga pinili ng Diyos ay ito yung pagpalo ng pag-ibig sa kanila na hindi magbubulit sa kanila sa pagkasira o sa kasamaan. 어려운 듯 보이지만 9절부터 11절 사이에 이스라엘 백성들의 제약이 나와요. Kita natin sa mga talatang 9 hanggang 11, mahirap ang unawain, ngunit ipinahayag doon ang mga kasalanan at pagsalangsang ng Israel. 그 결과 포도원은 다 회파되어 버렸죠. At bilang resulta ay nawasak ang mga ubasan. 그러나 하나님은 그 포도원을 다시 회복하신다는 내용을 이제 본문 27장에 말씀하고 계세요. With chapter 27 ng Isaias, sa mga huling araw ay binalik muli ng Panginoon ang ubasan na ito. 이 과정 속에서 이제 우리가 본래 포도원이 아니었던 이방이에요. 본래 이방에 속한 우리가 이제 이 그리스도 언약의 포도원 안으로 부름바 되었어요. At sa proseso na ito, bagamat tinuring tayo ng mga hintil noon, ngunit tinawag tayo patungo sa tipan ng Panginoon sa kanyang ubasan. 그러면 우리는요, 이스라엘처럼 또 매맞지 말고 오직 그리스도, 오직 전도 방향 맞추고 나가버리면요, 나머지는 하나님과 화친한 이 상황 속에서 최고의 축복이 열리게 돼 있어요. Huwag nating
tularan ng Israel na hinintay pa nila paluin sila ng Panginoon, ngunit itama natin ating direksyon sa tanging pag-ebanghelo, tanging kay Kristo, at ang dakilang pagpapala ng Diyos ay sumaati. 그렇다면 이 결론, 말세에 사는 우리에게 오늘 이 말씀을 통해 주시는 말씀은 무엇입니까? Sa ating konklusyon, ano yung mensahe na binibigay sa atin ng mga namumuhay sa mga huling araw? 지금 한 해를 보내면서요. 그 사이에 우리가 이제 코로나 19 아니요. 이 19부터 지금 2년 지나 3년째 코로나 팬데믹이 이제 진행되어 왔는데 이런 위드 코로나로 변해가고 있어요. At makita natin na magtatatlong taon na ang pandemya ng COVID-19 at tayo na sa panahon na ngayon ng ito'y magtatapos na ito'y sumasa atin. 그 과정 속에서 뭐 이제 러시아와 우크라이나 전쟁을 비롯해서 여러 가지 자연재해나 어려움들이요 빈발하고 있습니다. At patuloy nga, andun yung mga pangyayari, yung mga balita ng paglalaban at mga sakuna at ng pandemya. 개인적인 삶에도 이런저런 어려움들이 많죠. Hindi naman sa personal na mga buhay natin, maaari may mga bagay na hindi natin maunawaan. 근데 이때 뭔가 지각이 없는 자가 되면요. 11절에 나오는 자들처럼 지각 없는 자가 되면 곤란해요. At magiging problema kung maging katulad tayo ng talatang 7 na wala tayong pakiramdam sa mga bagay na pinaparana sa atin. 우리가 하나님의 은혜 받아서 예수 그리스도를 구주로 모시고 주 예수 그리스도를 고백하게 되었으면요. 이제 주님이 주신 말씀 붙들고 주님께 집중하며 나가면요. 어마어마한 이 문이 열리게 돼 있어요. Kung tinanggap na natin ang Panginoon, Jesus, at nakatuon tayo sa Kanya, at mangawang tayo sa Kanya mga salita, dahil ang pintuan ang bubuksan ng Diyos sa atin. 그게 지각 있는 자의 마음입니다. Nakita natin, ito yung puso ng tao na may pakiramdam. 그러면 지각이 없는 자가는 어떤 상황이냐? 예수 믿는다고 교회 오면서도 아직도 나 중심이고 아직도 돈 중심으로 왔다 갔다 하고 세상에 한 발 담그고 교회에 가끔 왔다리 갔다리 이게 지각 없는 자의 이 모습이에요. Ano yung kalagayan ng isang tao na manhid o walang pakiramdam? Sila yung tao na pabalik-balik. Ang isa pa ay nasa Panginoon, isa may nasa mundo. 그래서 이런 자들에게 하나님은 징계를 이제 하시기도 하는데 징계를 해도 깨닫지 못한다면 어찌할 수가 없이 버리실 것이라고 11절이 지금 말씀하고 있어요. Sa talatang 11, sinasabi mga ganitong tao, bagamat sila ay disiplinahin ng Panginoon, ay hindi sila natututo, kaya sila itatapon na lamang. 이제 육신에 속한 자는 지각이 없어요. 나 하나님 영에 속한 자는 지각이 있는 거예요. Ang mga tao na nasa laman o pisikal, wala silang pakiramdam, ngunit ang mga tao na nasa spiritual o spirito ay may pakiramdam. 지각 있는 자 되어 주신 말씀 붙들고 주님께 집중하며 이 땅을 전도와 선교를 중심으로 인도받을 수 있게 되기를 바랍니다. At bilang kayo'y may mga pakiramdam, panghawakan niyo yung salita ng Diyos na binigay sa inyo, itama niyo yung direksyon niyo sa pag-ebanghelyo at pagmimisyon. 그러면서 오늘 보면 12절에는요. 이제 말세 이스라엘 자손들과 믿는 자들을요. 과일을 따는 것 같이 과일 딸 때 하나하나 전부 따잖아요. 저 위에 있는 것도 이 과일 따는 것 같이 하나하나 모으신다고 말씀하셨어요. Sinasabi rin naman sa talatang 12 na sa araw na iyon, ang Israel at mga mananampalataya magtitipon at sila'y mamimitas ng mga bunga. 에베소 1장 4절에 택하신 모든 자들 하나도 남김없이 다 구원하실 것에 대한 약속입니다. Ito'y pangako na wala isa man ang liban na tatanggap ng kaligtasan. 그러면서 13절 보니까 그날에 큰 나팔을 불리니 택하신 모든 자들이 돌아와서 예루살렘 성산에서 하나님의 성산에서 하나님께 예배하리라고 말씀하셨어요. Kaya sa talatang 13, sinabi sa pagtunog ng trompeta, tatawagin pabalik sa Jerusalem ang mga Israelitang nangala sa Syria at Ehipto upang sila'y sumamba kay Yahweh. 이게 요한계시록의 내용과 같은 말입니다. Alin tulad ito na nakasaad sa aklat ng pahayag. 그는 마지막 날 하나님의 포도원이 회복될 것이며 거기에는 이스라엘은 물론이고 이방 중에서도 택하신 모든 자들이 허다한 이 사람들이 돌아오게 될 것을 말씀하세요. Sa mga uling araw, kapag ibinalik ng Diyos ang kanyang ubasan, maging ang mga
ibang mga bansa ay magsisilapit at makikisa. 이런 마태복음 24장도 이제 이 마지막 말세에 되어질 일들 아니요. 31절에 보니까요. 저가 큰 나팔 소리와 함께 천사들을 보내리니 저희가 그 택한 자들을 하늘 이 끝에서 저 끝까지 사방에서 모으리라고 말씀하셨어요. Kita natin sa Mateo 24:31, sinasabi doon, nadadala niya ang kanyang mga anghel na may malakas na trompeta na tunog nito, at sila'y titipunin ang mga pinili ng Panginoon mula sa iba't ibang panig tungo doon sa langit. 그 일에 여러분들이 쓰임받을 수 있게 되기를 바랍니다. At ay magamit kayo para sa gawain na ito. 거기 필리핀처럼 쓰임받기 좋은 나라가 없어요. Wala nang higit na mas mainam na bansa kaysa sa Pilipinas para gamitin ng Diyos. 1200만 해외 근로자들이 온 세계에 퍼져 있잖아요. Na 12 million ng mga OFWs ang nasa iba't ibang panig ng mundo. 거기에 필리핀 사람들처럼 이제 페이스북이나 이 유튜브나 메신저 같은 이런 인터넷 잘 사용하는 백성들이 그렇게 많지 않아요. At hindi ganun karami yung mga tao na talagang sanay sa paggamit ng social media, katulad ng Facebook o ng YouTube. 그들에게 이 복음 메시지가 이제 나갈 수 있도록 조금씩 연결하고 도우면요. 비대면으로 살고 있는 그들과 우리가 직접 대면으로 이제 이 메시지를 통해서 함께하며 세계복음화에 쓰임 받을 수가 있는 거예요. At kung tutulungan natin yung mga tao na ito, makonekta sila sa mensahe na online, parang direkta rin na tayo ay nagmimisteryo sa kanila at sila magagamit para sa pag-ebanghelyo at pagmimisyon. 그러면 이를 통해서 그들이요. 나 자신의 근본 문제가 뭔지 알고 하나님께서 세워주신 유일한 해답 그리스도 언약을 붙들면요. 이제는 하나님의 영원한 생명과 이 하나님을 아는 지각이 생기는 거예요. At kung maunawaan nila ano yung pangunahing problema nila, ano yung natatanging solusyon na Panginoon Jesucristo, at ito'y tanggapin nila sa kanilang buhay, magkakaroon sila ngayon ng pag-unawa at pakiramdam. 그럼 지각이 있는 자는요. 이제 마지막 날이 가까이 오고 있음을 깨닫게 되는 거예요. At yung mga tao na may pakiramdam habang nalalapit ang mga huling araw ay mas naunawaan at nakikita nila. 악의 세력이 어떻게 일하고 있는지 깨달아지는 거예요. Unawaan nila kung paano kumikilos ang kapangyarihan ng masama o ng kadiliman. 이거 깨닫지 못하면요. 지각이 무지한 자라고 볼 수 있고 이런 내가 누군지도 모르고 돈에 묶여서 세상에 묶여서 종로로 타다가 지옥으로 끌려갈 수밖에 없는 거예요. Dahil kung hindi natin ito maunawaan, hindi rin natin makita kung sino tayo, ano yung layunin ng buhay natin sa mundo na ito, at wala tayong magagawa, maalipin tayo, mapupunta tayo hanggang impyerno. 그러나 성령께서 우리에게 깨달을 수 있도록 영적 지각을 주셨어요. Kung binigyan tayo ng spiritual na pakiramdam pag-unawa ng Panginoon. 오늘 이 말씀의 제말에 이 사단의 세력은요. 우리의 상상을 초월해서 좀 썩이고 도적질하고 멸망시켜 가고 있어요. Ngayon, ang puwersa ni Satanas sa panahon natin ay patuloy na kumikilos higit pa sa ating iniisip. 그래서 우리가 깨어있지 아니하면 나 중심에 잠자지 말고 그리스도 중심으로 깨어있지 아니하면 그 누구도 미혹될 수밖에 없다는 사실을 우리가 명심해야 돼요. At tayo mag-ingat sa katotohanan na kung di tayo mananatiling gising sa ating pag-iisip, nakasentral na tayo sa sarili natin, hindi tayo gising sa Panginoon, tayo madadaya. 이사야서에도 저 아담도 에녹도 마지막에 되어질 일들에 관해서 이렇게 언급하고 있는 이유가 무엇입니까? Ano yung dahilan na mula kay Adan, kay Enoch, hanggang kay Isaias, yung mga bagay sa mga huling araw ay nihayag na ganito. 복음 붙들고 오직 그리스도 붙들고 개인 종말, 지구 종말을 준비하라는 거예요. Upang panghawakan natin si Kristo, tayo mabuting balita at maghanda tayo para sa ating individual na hangganan. 개인 종말, 그리스도 종말을 앞두고 주님 재림 오실 것, 주님 초림과 재림을 사모하라는 거예요. At tunay nga na panabikan natin, asahan natin ang muling pagdating ng Panginoon Jesucristo hanggang sumapit tayo sa ating individual na hangganan. 그래 이 사실을 널리 외치라는 것이죠. Sinabi nga na, isigaw natin ang katotohanan na ito. 이제 주님 재림 오심을 우리는 기다리고 준비하고 있습니다.
Ngayon naghahanda tayo at iniintay natin ang pagbabalik muli ng Panginoon Kristo. 그럼 내게 맡기신 전도 대상자들, 그들을 명단 작성해서 위하여 기도하며 복음 전할 수 있는 준비를 항상 하고 사시기를 바랍니다. May mamuhay tayo na lagi tayong handa sa paghahayag ng mensahe ng mabuting balita na kaligtasan at ipanalangin natin yung mga taong nais nating ebanghelyohan. 이제 연말 또 2023년을 우리가 이제 맞고 있습니다. Sa pagtatapos ng taon, ganun din sa bagong taong 2023, 주님은 세계복음화의 약속을 우리에게 다시 한번 확인해 주십니다. muli tiniyak sa atin ng Panginoon ang kanyang tipan ng pag-ebanghelyo ng mundo. 이 복음이 저녁에 뿌리 박히며 우미 돋고 꽃이 필 것을 우리에게 말씀하고 계세요. Sinabi sa atin ng Panginoon na andun nga yung mga pamumulaklak at pagkakaroon ng masaganang bunga. 하나님이 하시는 이 일에 내가 오직 그리스도로 담나고 오직 전도의 방향 맞추고 쓰임받게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon Kristo, nawa ay ibahagi natin yung mabuting balita sa mga pinagkatiwala sa atin habang hinintay natin yung Panginoon. 기도하십시다. Nalangin po tayo. 하나님 감사합니다. Aming Diyos, salamat po. 이제 이 말세의 지말에 세계복음화의 약속을 다시 한번 확인할 수 있게 하심을 감사합니다. Salamat po at muli tiniyak niyo sa amin ang pangako niyo ng pag-ebanghelyo ng mundo sa mga huling araw. 이제 앞으로는 절대로 나 중심, 돈 중심, 세상 중심에 속지 않게 하옵소서. Sa pagtatapos ng taon na ito, naway huwag kami madayan, pag nakasentro sa sarili, sa pera, o sa mga bagay sa mundo. 오직 그리스도 중심, 말씀 중심, 전도와 선교 중심의 삶을 살게 하옵소서. May mabuhay kami na nakasentro lamang kay Kristo, sa salita ng Diyos, sa pag-ebanghelyo at pagmimisyon. 감사하며 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po ito, aming dalangin sa pangalan ni Jesus na ang Panginoon. 아멘. 아멘. 아멘.